Kumusta mga kaibigan? Dayton Weber to. Isa siyang kwentong nagbibigay inspirasyon para sa napakaraming tao. Isang quadruple amputee na naging professional na manlalaro ng cornhole na hindi inayaang tigilan siya ng kanyang kapansanan sa katawan na mamuhay ng lubos. Si Tim Corner ay dapat nasa isang puting sedan, may isang lalaking binaril sa ulo, pangalawang lalaki nakapulang damit. Ngayon, inaakusahan siya ng malupit na pagpatay. Ano raw ang nangyari sa loob ng kanyang sasakyan ayon sa mga deputy na naging dahilan para ang motivational speaker na ito ay maging umano'y mamamatay tao? Nandito kami sa kasong iniharap ng law and crime. Ako si Chris Stewart. Sige mga kaibigan, sandali lang gusto kong sabihin sa inyo ang tungkol sa app na ito at siguradong malaking tulong ito para sa inyo. Ang pangalan nito ay Upside. Nakakakuha ka ng cashback sa mga araw-araw na binibili mo tulad ng gasolina, grocery at takeout. I-download lang ang Upside ng libre at kunin ang offer sa mahigit 100,000 lokasyon. Pagkatapos, magbayad ka gaya ng nakasanayan gamit ang iyong card. Pagkatapos ay i-verify ang binili mo at mababalik sa iyo ang pera. Ginagamit ko ang Upside. Tulad ng kapag nagpapagas o nagte-takeout, tinitingnan ko sa app ang mga offer. Pagkatapos kong gumastos, agad lumalabas ang pera sa app at nililipat ko diretso sa bangko. Ang mga madalas gumamit ng Upside ay karaniwang nakakakuha ng $254 kada taon. Para magsimulang makakuha ng cashback, i-click ang link sa description o iscan ang QR code at gamitin ang promo code na OTC para may dagdag na 25 sentimo bonus kada galon sa unang tangke ng gas mo. Nako, sigurado mapapatingin ka sa headline ng kwentong ito. Isang quadruple amputee na profesional sa cornhole ang inakusahan ng pamamaril at pagpatay sa kaibigang kasama niya sa kotse. Kamusta mga pare? Ipapakita ko ngayon kung paano ko kinakasa ang crossbow ko. Si Dayton Weber ay 27 taong gulang at taga Charles County, Maryland sa timog ng Washington, D.C. Habang nire-record ito, ibinabalik siya sa kanyang sariling estado matapos maaresto sa Virginia. Ayon sa autoridad, binaril at pinatay niya ang lalaking sakay ng SUV. Sakay tinapon di umano ang katawan sa gilid ng kalsada bago tumakas. May binaril para kay TD sa 2,236. Ngayon, tingnan mo, nakakagulat ang paratang ng mga deputy kay Weber habang nagmamaneho siya kasama ang 3 pasahero. Hindi lang ang krimen, kundi pati ang di umano'y mga sumunod na pangyayari na nagresulta sa malawakang pagtugis sa iba't ibang estado. Bago talakayin ng krimen, pag-usapan muna natin si Dayton Weber. Kung sino siya at bakit siya naging inspirasyon sa marami, kahit bago pa ang insidente noong Sabado ng gabi ayon sa mga deputy. Pinapanood mo ngayon ang isang video ni Weber habang sumasali sa isang cornhole competition. In-upload niya ito sa kanyang TikTok. Kaya si Weber ay isang professional sa sport o aktibidad na madalas nating ginagawa sa mga tailgate at barbecue. Naglaro siya ng cornhole sa pamamagitan ng pagtulak sa sarili niya, pasulong gamit ang bag para ihagis ito. Wala siyang mga braso at wala siyang mga binti. Pero magaling talaga siya sa cornhole. Sa katunayan, ayon sa ESPN, noong 2020 si Weber ang itinanghal na pinakamahusay na manlalaro ng cornhole sa buong Maryland. Para ito sa lahat ng manlalaro sa estado, hindi lang sa may kapansanan. Noong 2023, gumawa ang ESPN ng 6 na minutong tampok kay Dayton. Sinabi ng pamilya ni Dayton na noong siya'y 10 buwang gulang, nagkaroon siya ng bacterial infection na nauwi sa sepsis at muntik ikamatay. Pero sa pagsisikap na mailigtas ang kanyang buhay, kinailangan nilang putulin ang kanyang mga braso at mga binti. Mas gusto mo yung pangalawa, di ba? Ngayon, ang dahilan kung bakit naging espesyal ang kwento ng buhay ni Dayton ay dahil ipinagpatuloy ni Dayton ang kanyang buhay na parang normal lang. Sa katunayan, baka mas marami pa siyang nagagawa kaysa sa ibang tao. Isa siyang basugid na mahilig sa mga gawain sa labas. Madalas siyang nagpo-post ng video sa social media kung saan nangangaso siya gamit ang pana at baril. At eto siya na may baril na nakasabit sa likod, umaakyat sa isang tree stand habang nangangaso. Pero sa cornhole talaga naging pambansang balita si Dayton. Sinabi niya sa ESPN na sumasali siya sa 12-12 ng paligsahan kada buwan. Noong 2023, nabigyan siya ng pagkakataon sa malaking liga, ang American Cornhole League. Ito ang major leagues na mga nag-aagis ng mga bag.
Sabi ni Dayton, motto niya ang hindi maghihintay ang mundo. Ngayon, ang dati niyang award-winning na ngiti ay naging ngisi na lang sa mugshot niya. Nakakakilabot isipin na sa kabila ng paratang sa kanya, ganun pa rin ang ekspresyon niya sa kamera. Ilan sa kanila binaril para sa 2,200 at 200 at 36 pasensya, di ako kwalipikado, pero parang nasa sasakyan silang puno ng dugo at posibleng tumakbo sa CRMC. Sinusubukan ko pa ring alisin siya. Kaya himayin natin kung ano ang ibinibintang kay Dayton. Siya ay nagmamaneho ng kotse, ang sarili niyang SUV. Siya ang nagmamaneho. May 3 tao sa loob. Habang nasa Charles County, Maryland, pinara ng 2 tao ang mga pulis bandang 10:30 ng Sabado ng gabi sa gilid ng kalsada at sinabing sakay sila ng sasakyang minamaneho ni Weber. Ayon sa mga deputy, nagtala si Weber at ang katabing pasahero ng driver. Ang 104 ay puting sedan, may lalaking nabaril sa ulo at isa pang lalaking nakapula. Nilapitan at kinawayan ng 2 tao sa gilid ng kalsada ang mga deputy. At mayroon silang nakakagulat at nakakatakot na kwento tungkol sa ginawa umano ni Weber sa loob ng sasakyan, kung saan binaril niya ang taong nasa passenger seat dahil sa isang pagtatalo. Ang problema nun ay wala silang Weber. Ang mga deputy, wala rin silang SUV at wala rin silang katawan ng biktima. Makalipas ang 2 oras, may tumawag sa siyam na isang-isang at sinabing may itinapong bangkay sa harap ng bahay nila. Mga 10 minutong layo mula sa pinara ng 2 tao ang mga deputy. Ang bangkay ay ng isang 27 taong gulang na lalaki na kinilala ng mga deputy bilang Broderick Michael Wells. Patay na siya. Bago tayo bumalik sa kaso, may malaking balita ako. Inilunsad na namin ang Law and Crime streaming app. Siguradong magugustuhan ninyo ito. Panoorin ninyo. Lumayo ka sa karamihan, tama ba? Ito ang Law and Crime. Walang patalastas, on-demand na access sa sikat naming serye at eksklusibong case file. Nakita mo bang otak niya na nakalatag sa bangketa? Manatawag sa siyam na isang-isang. Hindi ko ginusto for simulan masama ang asawa at anak ko. Ang mga ebidensyang di ipinapakita sa TV, sumali sa komunidad at sundan ang nagbabagang balita. I-stream na sa Crime Plus. Magtiwala ka, marami kaming astig na ginagawa na ayaw mong palampasin. Punta ka na sa Law and Crime na yon. Kunin mo na ang limited time deal sa halagang 3.99 kada buwan o 4.99 kada taon. Sige, balik tayo sa kwento. Bago talakayin kung paano natunto ng mga deputy si Weber, pag-usapan muna natin ang video na in-upload niya sa YouTube na naging usap-usapan matapos lumabas ang balita. Ipinapakita dito si Weber na naglo-load at nagpapaputok ng 9 mm pistola kahit walang mga kamay. Sabado ng gabi, sabi ng mga saksi na sumenya sila sa mga deputy matapos silang makalabas sa Tesla ni Weber na huminto sa gilid ng kalsada matapos barilin si Wells. Hiniling umano ni Weber sa 2 pasahero na itapon ng bangkay ni Wells, pero tumanggi sila. Pagkalabas nila ng sasakyan, pinaharurot ni Weber at itinapon umano ang bangkay sa kalsada. Pagkatapos, nawala na si Weber. Kasama ko si Dayton Weber sa hindi tiyak na paglalakbay. Gustong gusto ko ang lugar na yon. area, just halfway through believe this to be a shooting area. A suspect that shot ahead of the vehicle which has close injury is going to be a white Tesla. A white Tesla. When you guys are responding to that area, keep a lookout. Sa huli, natagpuan si Weber sa Charlottesville, Virginia. Mahigit 100 milya ang layo, mga 2.5 oras na biyahe mula sa Charles County, Maryland. Ayon sa mga deputy, inaresto si Weber sa isang ospital sa Virginia habang ginagamot siya. At ito ang mugshot na kinuha ng mga autoridad doon. Inaresta si Weber at kinasuhan bilang tumatakas sa batas sa Virginia. Inaasahang ibabalik siya sa Maryland para kasuhan ng first at second degree murder at iba pang kaugnay na kaso, ayon sa Charles County Sheriff. Ayon sa mga deputy, magkakakilala si Weber at ang 3 kasama niya sa kotse. Hindi malinaw ang panig ni Dayton sa nangyari. Inosente siya hanggat di napapatunayan nagkasala. Ngayon, ang kasong ito, dahil kung sino si Dayton Weber, dahil sa kanyang kapansanan, maraming tanong ang lumitaw tungkol sa kung paano nangyari ang lahat ng ito.
Paano ito nangyari? Nakakita kami ng isang Facebook post. Ito ay mula sa isang kaibigan ni Dayton. Sa tingin ko, mahalagang basahin ito dahil tinatalakay nito ang mga tanong na maaring pumasok sa isip mo nang una mong makita ang kwentong ito sa social media. Sabi sa post na yon at quote, "Kaya subukan nating intindihin ang sitwasyong ito at pakinggan niyo ako mga tao. Paano nakakadrive ng kotse, nagpapaputok ng baril, at nagbababa ng tao sa harap ng bakuran ang isang quad amputee na may dalawang kasama sa likod ng kotse nang walang tulong? Gaano katagal niyang sinubukang kunin ang baril bago ito pumutok? Gaano katagal siyang pinanood ng iba habang kinukuha niya at tinutok ang baril? Bakit hindi pinigilan ng dalawang saksi sa likod ang mangyari? Kahit na nakahinto sila at nangyari ito, nangangailangan pa rin ng oras para sa isang taong walang mga braso at walang mga binti na magawa ang lahat ng ito nang walang pumipigil sa kanya. Merong isang bagay sa kwentong ito na hindi tugma o hindi kapani-paniwala. Walang palusot sa mga nangyari at hindi ko rin pinagtatanggol ang kahit sino. Pero pakiusap, tulungan mo ako maintindihan ang sitwasyon. Nakikiramay ako sa pamilya at mga kaibigan sa kanilang pagdadalamhati. Walang sinuman ang dapat mawala ng buhay sa kahit anong sitwasyon. Hindi ito para makipagtalo o dahil wala akong puso. Pero pakiusap, tulungan mo akong maintindihan. Kasama natin si Lisa Miller, retiradong detektib at dating punong investigador para talakayin ang kaso. Salamat sa pagsama sa Law and Crime. Sa tingin ko, para sa maraming tao tungkol sa kwentong ito, una sa lahat, talagang mapapatingin ka ulit sa headline. Sinusubukan lang intindihin ang bahagi na yon. Pero sa palagay ko, sinusubukan ding isipin kung paano ito posible. Sa totoo lang, lalo na't alam natin na marami na siyang napagdaanan sa buhay niya. Makikita mo pa rin ang determinasyon niya. Pag-usapan natin yung YouTube video na nagpapaputok siya ng baril. Paano ito nangyari sa loob ng sasakyan? Ayon sa ulat, lalo na't may kapansanan siya. Tama, binasa ko yung mga paratang at yung nakakagulat na headline na talagang nagpagulat sa ating lahat, pati na rin sa social media kahapon. Ngayon, naisip ko agad yung mga adaptive device. Iniisip ko, sige, alam ko namang may mga adaptive device na tumutulong sa mga tao para magmaneho ng sasakyan. Tapos napaisip ako at sabi ko, parang meron ding mga adaptive device para sa paggamit ng baril. Tapos nakita ko yung ilang mga video at doon din nagbago ang pananaw ko. Tama. At pag-iisipan mo, alam mo, at una, pag-usapan muna natin siya. Kasi makikita mo yung video niya na umakyat siya sa tree stand, na may ripple siya sa likod, alam mo, isa siyang mangangaso, na talagang kahanga-hanga. At ang salitang kahanga-hanga ay mahirap gamitin, sa tingin ko, sa kwentong ito, lalo na based sa mga paratang laban sa kanya. Pero base sa video, di ako sigurado kung alam ng pulis anong baril ang ginamit. Ngunit nakita naman sa video na nagpaputok siya ng 9mm baril. Alam ko na napag-usapan natin kanina na kahit yung kaya niyang hawakan ng sipa ng baril, na sa tingin ko, hindi naiisip ng mga hindi sanay sa baril dahil sa pelikula. Di naman pinapakita ang totoong sipa. Pero totoo talaga yon. Kahit pa 9mm lang. Ano ang naging pakiramdam mo matapos mapanood yung video na nagpapaputok siya ng baril? Aminin ko, talagang namangha ako. Ibig kong sabihin, ginagamit niya kung ano ang natitira sa mga braso niya. Nilalagay niya yung magasin, tapos iikot siya at pupulutin ang baril. Itinutok niya ito. Sa direksyon ng target na inaakala naming tinitingnan niya, tapos pinapaputok niya iyon. Hindi, ang 9mm baril ay hindi kasing tindi ang recoil gaya ng ibang baril. Pero para sa kanya na magkaroon ng lakas para hawakan yon at hindi ito sumipa pabalik at mawala ang pagkakahawak niya tapos makapagpaputok pa ulit ng isa pang bala. Hindi natin alam ang target sa dulo, kaya di rin natin alam ang hitsura ng tama at kung ano ang pinapaputukan. Sa tingin ko, bahagya siyang maililihis mula sa target na yon. Pero nung nakita ko ang video niya na umaakyat sa deer stand, yung lakas na meron siya ay talagang kamangha-mangha kung ano ang mga napagtagumpayan niya sa buhay at ang kanyang katatagan. At para sa akin, mas lalo nitong pinapalungkot ang kasong ito. Isang tao na may tapang at lakas ng loob. Ibig kong sabihin, ang harapin ng bawat araw. Mula pagkabata, nangangailangan yon ng antas ng tapang na sa tingin ko ay hindi natin masyadong napag-uusapan kapag may malubang kapansanan tulad ng sa kanya. Nakakamangha talaga. At para sa akin, isa ito sa mga bagay na kapag tiningnan mo ang kanyang social media, makikita mo na may napakagandang ngiti siya na parang award-winning. Gumawa pa ang ESPN ng malaking feature tungkol sa kanya. At pagkatapos, makikita mo ang mugshot niya. Parang may ngiti siya sa mukha niya, na alam mo, maaaring maging subjective at parang, alam mo,
Ano nga bang ibig sabihin nun? Alam mo, hindi ko alam kung gaano mo talaga magagamit yun sa mga detalye ng kaso habang umuusad. Pero parang naging nakakakilabot lang talaga ang sandaling yon. Kung ikaw ang detektive na inataas ang buuin ng kasong ito at sinusubukan mong maintindihan kung paano. Isang tao na nagmamaneho na walang mga braso at walang mga binti o kahit papaano ay naputulan ng malaking bahagi nito. Pagkatapos, 3 tao sa sasakyan. May putok ng baril at patay ang nasa harap. At pagkatapos, ang taong quadruple amputee ay nakusahan din ng pagtatapon ng bangkay at pagtakas gamit ang sasakyan. Bilang investigador, saan ka magsisimula sa pagbuo ng kaso? Alam mo, gusto ko malaman kung anong nangyari sa loob ng kotse na yon. Ang pagkakaintindi ko, ang namatay ay nakaupo sa harap na upuan bilang pasahero. Sinundo nila ang 2 pasahero sa likod. Iyon ang nakuha ko mula sa mga ulat ng ilang lokal na balita. At gusto kong malaman mula sa 2 saksi sa likod, ano ba talaga? May nangyaring away ba? Ano ang asal ng 2, ng akusado at ng namatay? Nang sumakay sila sa kotse, lumala ba ang sitwasyon? Alam mo, madalas mangyari ang pagpatay kapag nakikita natin ang paglala ng galit at put. At may malalim bang problema sa pagitan ng 2 ito? Ito ba ay isang bagay na bigla lang lumitaw nung araw na yon? At gusto ko ring mantanong ng ilang bagay, dahil alam ko na gumagamit minsan ng mga aparato ang ginoong ito. Nagsusuot ba siya ng prosthetic na mga binti? Gumamit ba siya ng wheelchair nung araw na iyon? Gumagamit ba siya minsan ng prosthetic na braso? Anong nangyayari doon? At anong mga aparato, kung mayroon man, ang ginagamit niya? At gusto ko ring malaman ng ilang detalye pa tungkol sa kung nasaan ang baril. Saan niya kinuha ang baril? At pagkatapos, ang mismong mga nangyaring aksyon at kung ano agad ang nasabi pagkatapos. At yun din, kahit makita mo sa YouTube na marunong siya gumamit ng baril bilang manganggaso at sa social media niya, malaki siyang taga-suporta ng Second Amendment. Alam niya kung paano umawak ng baril, pero magkaiba pa rin ang karanasan sa firing range kumpara sa mainit na pagtatalo. Sa loob ng sasakyan, isang SUV. At kung paano niya nadala ang baril na yon at pagkatapos ay di umano iputok ito sa taong katabi niya. At pagkatapos, nagkagulo na ang lahat. Paano mo bubuin ang bahaging yun ng kaso kung ikaw ang detective? Well, medyo mahirap yan dahil magtatanong ka ng mahihirap na tanong. Pero bahagi yan ng trabaho. Alam ko sa training namin, bahagi ng pagsasanay ng mga pulis ang handgun retention. Sa mga ganitong malalapit na laban na minsan naming nararanasan kapag may umatake sa amin, mahusay kaming sinanay sa pagpapanatili ng kontrol sa baril. Kung nasa holster ang baril, paano natin mapapanatili ang kontrol dito? Kung nahugot na ang baril sa isang dahilan, paano natin mapapanatili ang kontrol dito kapag naging malapitan ng laban? Kaya gusto mong itanong ang mahihirap na tanong gaya ng, saan niya ito nilagay? Ano talagang nangyari? Biglaan ba ito? Nagulat ka ba? Ano ang estado ng isipan mo habang nangyayari ito? At maaari itong maging kasing simple ng yung 2 tao sa likod ng sasakyan ay nagulat lang at hindi inakalang kanilang kaibigan. At ang pagkakaintindi ko, ayon sa mga ulat, lahat ng 4 na tao sa sasakyan ay magkakakilala. Isa pa itong dagdag na bigat sa trahedyang ito. Siguro hindi lang talaga nila inisip na ang kanilang kaibigan na isang profesional na kampeon ay magagawa ang ganitong bagay. Ilang beses na nating naririnig, hindi ko akalaing kaya ng kapitbahay ko yon. Hindi ko akalaing kaya ng kaibigan ko yon. Kaya gusto kong maintindihan ang takbo ng isip nila at kung ano talaga ang iniisip nila noong panahong yon. At maaring ganoon lang kasimple. Siguro nagulat lang talaga sila. Tingnan mo, nasaksihan nila kung paano pinatay ng kaibigan nila ang isa pa nilang kaibigan sa harap nila. Kaya tiyak na nabigla sila doon. Pero ano kaya ang iniisip nila sa mga segundo bago pumutok ang mga baril na yon? Iniisip ko rin si Weber na nahuli sa Charlottesville, Virginia. Mga 2.5 oras ang layo at mahigit 100 milya sa timog ng lugar kung saan nangyari ang lahat ng ito. Nasa ospital siya dahil sa isang kadahilanang hindi pa ibinubunyag. Pero tumakas siya. Alam mo, hindi natin alam kung anong panig niya sa kwento. Pero ito ay isang tao na hindi lang basta lumayo ng kaunti. Hindi pumunta sa istasyon ng pulis. Malayo ang pinuntahan niya. At kapag gumagawa ka ng kaso, sinusubukan mong alamin dahil may 3 tao sa kotse. Isang patay, 2 tao ang nagsasabi na siya ang bumaril. Yung katotohanan na tumakbo siya, di umano,
Paano ba yon? Alam mo yon? Paano nito naapektuhan ang pagtingin mo sa mga taong sangkot sa kwentong ito? Tungkol yon sa kanyang pag-iisip. Ang pagtakbo niya ay nagpapakita ng kamalayan sa kasalanan. Kaya ang piskal, iniisip niya, meron akong 2 saksi na nakakita mismo sa pagpatay. Gaano kadalas nangyayari yon? Bihira lang. 2 saksi na agad na sumenyas sa mga pulis at nagsabi ng kanilang unang pahayag. Alam mo, batay sa lahat na salaysay, parang medyo nataranta sila. At kahit papaano, tumanggi sila sa lalaking ito. Hindi nila tinulungan na alisin ang bangkay. May headline na ikinagulat natin lahat. Ngayon, may video na ang prosecutor na nagpapakita sa kanya na nagpapaputok ng baril, kabilang ang handgun. Kaya ang prosecutor at nasa kanya ang video. Kaya iniisip ng prosecutor, maganda ito. Talagang ang interes ko ngayon ay kung anong klaseng depensa ang ihahain ng taong ito o ng kanyang mga abogado, bayad man o itinalaga. Anong depensa ang ihahain nila para sa kanya? Dahil mabigat ang dinadala niya ngayon kung tama ang mga ulat. Tama. At alam mo, naiisip ko yung bahagi ng social media dito. Kasi yung headline na yun ay parang Pagkatapos, tignan mo kung gaano siya kalakas, gaya ng pag-akyat sa kinatatayuan niya, at marunong gumamit ng baril. At doon mo maiisip na may kakayahan siyang huminto sa gilid ng kalsada, hilahin ng isang katawan palabas, at pagkatapos ay umalis. Na kaya niyang sa sandaling yon ay kumuha ng baril. hindi natin alam kung yung baril ay nasa tabi niya, nakaload na o ano pa man. Nagawa pa raw niyang barilin ng tao. Pero sa parehong panahon, gaano ba karami ang karanasan ng isang karaniwang investigador pagdating sa ganitong bagay? Gaano kaya kalaki ang epekto nun? Parang binubuo mo ulit ang kaso. Gaano karami ang karanasan mo sa taong may kapansanan na gumagawa nito? At paano ito nakaapekto sa mga detalye ng nangyari? O mahalaga ba talaga yon? Yung kapansanan ba dito ay parang ginagawang headline lang para makakuha ng atensyon? Alam mo, sa tingin ko, mas headline lang talaga yon. Siyempre, kailangan mo pa rin tingnan yon. Pero kung iisipin mo, nasa sasakyan ka naman. At ang pagkakaintindi ko, ayon sa ilang ulat, ito ay isang Tesla SUV. May patay kang katabi sa upuan. Alam na natin na malakas talaga ang binatang ito. Kaya hindi naman kailangan ng sobrang lakas para yumuko sa console at itulak palabas ng sasakyan ang isang patay na tao. Alam mo na, lalabas ka, iikot, bubuksan ng pinto, itutulak, hahawakan ng braso at hiilahin. Gayunpaman, sa tingin ko, hindi naman ganoon kakomplikado ang bahaging yun ng kwento. Kailangan pumunta ang mga detective, pero sa tingin ko karamihan sa kanila ay kulang sa karanasan sa pakikitrabaho sa ganong tao. May kapansanan sa ganitong antas tulad ng binatang ito. Ngunit pagpatay pa rin ito at pag-uugali ng tao na alam ng mga detective. Kaya kapag nalaman na nila kung ano talagang nangyari sa loob ng kotse na iyon, may lumabas bang matagal ng issue? Selos ba ang dahilan? Ano man kaya iyon? O baka naman nagalit lang siya habang may tatalo sila at nawala na siya sa sarili, kaya niya nakalabit ang gatilyo. At iyan ang pinakabatayang pag-uugali ng tao kapag nag-iimbestiga ka ng pagpatay. Oo, totoo nga yun. Iniisip ko rin yung 2 saksi sa kasong ito. Nakakatakot talaga mula sa pananaw nila, di ba? Baka magkakilala o magkaibigan pa sila. Di natin alam ang detalye ng relasyon nila. Paano mo masisiguro na totoo ang sinasabi nila? 2 tao lang ang nagsasabing nasaksiyan nila ito. At sila lang ang mga saksi base sa ating alam. Mukhang wala talagang video camera sa lugar ayon sa Google Map. Kaya malamang walang video ng pangyayari. Salita na lang nila laban sa kanya. Paano mo matitiyak na totoo ang sinasabi nila? Ayun, itong 2 tao ay nakasaksi ng nakakatakot na pangyayari. Pero trabaho ng detective ang magtanong ng mahihirap na tanong. Ngayon, hindi ko alam kung yung akusado sa kasong ito, kung nagsabi ba siya ng kahit anong pahayag nung siya ay dinampot. Pero kung meron man, kung yung mga pahayag na yon ay laban sa interes ng 2 saksi, malinaw na babalikan mo sila at kakausapin at ihaharap mo sa kanila ang magkakaibang pahayag na yon. Pero dadalhin mo sila at malalaman kung ano talaga nangyari. Pagkatapos, sisyasatin mo ang bilog ng mga kaibigan nila at kakausapin ng iba't ibang tao, gaya ng kasintahan, pamilya, at iba pang kaibigan. Alamin ang dinamika, hindi lang ng namatay at suspect, kundi ng 4 na tao sa sasakyan.
Maaring bigyan din sila ng pagsubok para mapatunayan ang katotohanan at makita kung papasa sila. Hindi ko alam kung anong mga paraan ang ginagamit ng jurisdiksyong yan para sa ganyang bagay. Pero posible rin dito para masiguro at linisin ang pangalan ng mga taong ito. Oo, kasi alam mo na, kwento lang ito. Habang nire-record ito, si Weber ay ibabalik sa Maryland mula Virginia para harapin ang mabibigat na kaso. Alam ko na bawat estado ay may pagkakaiba sa pagsasampa ng kaso. Pero mukhang makakasuhan siya ng first degree at second degree murder. Alam kong nasa Colorado ka, pero paano pwedeng kasuhan ng parehong kaso kung iisa lang ang biktima ng pagpatay? Sa tingin ko, yung first degree ay based sa mga nabasa ko at ipinapakita nila na balak nilang patunayan na may pagpaplanong ginawa bago ang krimen. Unahin natin yan. Akala ng iba, ang premeditation ay kailangan ng detalyadong plano. Pero ang premeditation dito sa Colorado, pwedeng ilang segundo lang. Yung desisyon lang na abutin kung saan man itinago ng taong ito ang kanyang baril sa loob ng kotse. Alam mo, yung proseso ng pag-iisip na kukunin ko ang baril ko, hahawakan ko ang baril na yon, itututok ko yon sa kanya. At kung may mga banta na ginawa, kaya pwedeng pumasok yon sa bahagi ng premeditation. Pero ang second degree ay maaring isama bilang mas mababang kaso. Ganyan ang ginagawa namin dito sa Colorado. Kaya ang premeditation ay hindi naman ganun kahirap patunayan sa korte. Pero sabihin natin, ang krimeng ito ay nagmula lang sa isang pagtatalo na lumala lang. Na parang lalo pang uminit habang nagmamaneho sila sa kalsada. Sa totoo lang, yung emotional na aspeto na yan ay kadalasang kasama sa mga nakikita natin sa mga kasong second-degree murder. Kaya kung ang hurado o mga piskal ay binibigyan ng mas maraming ebidensya ng mga detektive habang sila ay nagtatrabaho, hindi makita na sapat para sa first-degree premeditation at mas nakikita ang emosyonal na galit. Maaring gusto nilang tanggalin ang first-degree murder at manatili sa second degree. Nagbibigay din ito ng kaluwagan sa hurado, depende sa ipipresentang kaso sa korte, kung makarating sa paglilitis. Oo, at titingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Ayon sa mga ulat, nagsimula raw lahat ito mula sa isang umano'y mainit na pagtatalo sa loob ng sasakyan at bakit ito lumala, ayon sa sinasabi ng mga pulis. Lisa Miller, retiradong detektiv at dating punong investigador. Laging napakagandang makasama ka rito sa Law and Crime. Salamat sa pagsama sa amin. Salamat, Chris. Diyan nagtatapos ang On the Case ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify at nakastream din sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.